Alright mga kalyabe, so kita nyo at ito, dinadala na natin yung van ni Idol Japper. So bakit nga ba kinuha natin ito? So ano nga bang dahilan para pinadala sa atin to ngayong van na to? So nag-commute lang tayo papunta rito sa Nasugbu at para makuha tong van. So alamin natin pagdating sa bahay mga kalyabe, kasi doon natin malalaman kung ano nga ba talagang dahilan at bakit kinuha natin tong van dito ngayon. Ayan. Uy. Oh my goodness. Ayan, tumirik ata yung truck mga kalyabe. So update ko na lang kayo maya konti. Alright mga kalyabe, ito na at uwi na tayo. So inantay lang natin kasi si paring Boss John na dumating. May sinilip natin yung sasakyan niya. So ito. At thank you nga pala kila Ralby Joyce. Ayan, nakabili tayo ng kanilang tanig. Ayan, so may mauwi na naman tayong pang ulam sa bahay. Ayan, so salamat kay Nanay Kabagis. Alright, so bibiyahe tayo. Itong problema niya mga kalyabe, sa unang bukas malamig siya, tapos ngayon ay umiinit na naman. Ayan, so itong problema ng van. So abangan po natin mamaya yung ano nito, obserbahan natin. Kasi hindi nga gumagana yung kaniyang aux pan sa ilalim. So check upin natin to kung ano nga ba talaga yung naging dahilan, stuck up bang kanyang aux pan motor o yung kanyang mga fuse or relay. Alright, shut out. Alright mga kalyabe, ito na. At may ito, medyo kung napansin nyo, nagsarado ako ng bintana kasi lumalamig naman siya. Kaso bigla siyang mawawala kasi nag-high pressure po itong kanyang condenser. So ipapakita ko sa inyo pagdating doon sa bahay, papakita ko sa inyo yung pinaka naging dahilan kung bakit nawawala-wala yung lamig nito. Ayan, so pag uminit na yung kanyang condenser, mawawala yung lamig niya. Ayan, tapos pag lumamig na naman, saka na naman gagana yung ating compressor at lalamig na naman tong ating aircon. So kaya okay lang na magsara ako ng bintana. Ayan. So sinusubok ko lang yung kanyang aircon. Ayan, lumamig na naman. So katulad nito ngayon, lumalamig na naman siya. Ayan, mamaya yan, mawawala na naman yung kanyang lamig. Dahil nga po yan sa mga kalyabe sa kanyang condenser pan. So condenser pan, yan po kasi yung magpapamaintain ng init doon sa ating condenser. So dapat hindi yun iinit ng gusto. Maintain niya na lang dapat yun, hindi siya, para hindi siya mag high pressure. Kaya mag high pressure yun kasi sobrang init na po ng ating condenser. So yan, malaking tulong po ito sa may mga sasakyan na di aircon. Kapag ganito na pag unang bukas ninyo ay malamig yung aircon ninyo, so dapat unang tingnan ninyo yung inyong aux pan. Kasi ibig sabihin po niyan, nag-high pressure po yan. So ganun lang po yung dapat ninyong tingnan mga kalyabe. So ito kasi hindi gumagana ang aux pan. So positive, wala na pong ibang problema to kundi ang kanyang aux pan. Yan. Lalamig sa saglit, tapos mawawala. Sobrang lamig niya. Pero pag uminit na naman ang condenser, mamamatay na naman yung ating compressor. Mag-high pressure po kasi yan.
Alright, so nandito na tayo sa may rotonda. Ayan. Pag diniretso po ninyo yan mga kalyabe, papunta po yan ng Kalatagan. Kalatagan, Matabungkay, Lian. Yan, dito. So, kakaliwa tayo dito. At shout out nga po pala sa BSC Bus Corporation na sinakyan natin kanina. Dahil yung conductor ay kilala tayo. Ayan, shout out po kayo sa iyo, boss. Kilala niya po tayo. Ayan, shout out kay Busing. Ayan, so ito, nawawala na naman ang lamig niya. Palalamigin niya muna ng konti yung ating condenser para mapagana ulit yung compressor. Yan, ito, lumagana na naman. So, ganun po yan. Inoobserbahan ko kasi itong mga kalyabe. Huwag kayong mag-alala. Kung bakit nag-aircon pa rin ako. Sa halip na hindi na dapat ako nag-aircon, eh binuksan ko pa rin ang aircon. Kasi gusto ko talaga obserbahan yung lamig ng aircon nito. So, ngayon, napansin ko, ito nga. Ayan, nawala na naman. Tapos mamaya-maya konti, gagana na naman, lalamig na naman. So, yan, katulad nito, gumana na naman. Ayan. So, ibig sabihin, yung kanyang aux fan ay may problema. Ayan. So, nag-high pressure. Bakit nag-high pressure? Dahil nga po hindi gumagana yung ating condenser fan. Alright. So, update ko naman kayo ulit mamaya. Alright mga kalyabe, so ito, dahil medyo makulimlim na tayo. Ayan. So, tuloy-tuloy yung kanyang lamig kapag ganitong makulimlim na at matutuloy itong takbo. Ayan. So, confirm na yung kanyang aux fan yung problema. Ayan. So, ito, ganda ng lamig oh. Lamig nito. So malamig siya, tuloy-tuloy ang lamig niya. Kasi makulimlim siya tayo ngayon. Pero kapag mainit na mainit ay nawawala tong lamig nito. At kung matraffic man tayo mga kalyabe, titigil tayo, mawawala lamig nito agad. So yan po yung dahilan. So bakit hindi nawawala yung lamig niya kapag tumatakbo? Kasi may hangin po tayo na tuloy-tuloy na pumapasok doon sa ating condenser fan. Hinihigi yung lakas ng hangin na nagpapa-cool down ng ating condenser fan, ng ating condenser. So ang ating condenser kasi mga kalyabe, kapag nagsobrahan ng init yan, kapag nag-high pressure yan, mawawala din po yung lamig ng ating aircon. So kahit sa pambahay po natin, kapag wala, sira na yung ating fan sa likod, ay mahihina na rin po yung lamig. So parehas lang po yan. Ganon din po yung itong mga sasakyan. So kaya dapat bago kayo magpagawa ng inyong sasakyan, tingnan nyo muna kung gumagana bang inyong aux fan. So kapag clutch type yung inyong radiator fan, minsan kasi mayroong mga sasakyan mga kalyabe katulad ng Adventure, ayan, wala yan siyang kasamang condenser fan. Ang condenser fan yan ay nandun din mismo sa ating radiator fan, clutch type po yun. So yan din minsan ang dahilan. Pero sa Ford Everest naman ay mayroon po yan siyang electronics na lalong nagpapalakas. So clutch type din ang ating aux fan do sa ating Ford Everest na mga modelo. Pero mayroon siyang suporta, lalo na 2.2, mayroon po siyang suporta na electronics fan. Ayan, so napakaganda ng lamig niya. Nami-maintain yung lamig kapag ganito takbo natin na below 80 pataas. Pero kapag mababa ay hindi niya po kaya. Alright. Alright mga kalyabe, so medyo madilim lang ano. So nakarating na tayo
tayo dito sa may silang, hindi pa rin nagbabago, maganda pa rin ang lamig niya. Pero i-check natin kasi matuloy na takbo natin eh. Kaya pag nasa traffic lang ako, doon ko lang napapansin na talagang nawawala nga yung lamig ng aircon. So abangan pa ninyo mamaya mga kalyabe, kasi sisilipin natin to pagdating sa bahay, yung kanyang aux fan. So papailawan ko lang doon para makita ninyo kung bakit nga ba talaga nawawala yung kanyang lamig. So ayan, papatunayan natin sa inyo na yung kanyang aux fan, yung kanyang condenser fan ay hindi po gumagana. Ayan, so nandito na po tayo sa may silang Toyota silang. Ayan. Ayan o, silang na po tayo. Right, so update ko na lang kayo mamaya mga kalyabe. Madilim eh. Alright mga kalyabe, so nandito na tayo ngayon sa may Dasmariñas. Ayan, so dito na tayo sa Dasmariñas, Cavite. At ayan, ang ganda pa rin ng lamig. So far so good pa naman ang lamig niya. Pero pag dating sa matraffic mga kalyabe, ang bilis niya mamatay yung kanyang compressor. Kasi nag-high pressure talaga siya. So sobrang ano siya, bilis niya. Pero pag magtakbo ka naman, pag matuloy ng takbo mo, ayos naman siya. So abangan ninyo mga kalyabe, mamaya malapit na rin tayo sa amin. Ayan, nasa Dasmariñas na tayo. Ayan, Dasmariñas to GMA Road to. Ayan, Governor's Drive. At inaobserbahan ko, hindi naman siya nag-overheat. Kaya doon lang talaga sa kanyang aux fan, sa kanyang condenser fan. Kasi isa din kasi sa dahilan ko minsan mga kalyabe ay yung kanyang yung kung nag-overheat yung sasakyan yun. Isa rin yun sa dahilan kung bakit mawawala yung lamig ng ating aircon. Pero hindi siya nag-overheat. Ayun, normal pa rin, kitang-kita nyo yan. Tayo. doon sa unahan.
Ayan, so pag ganito na mabagal ang takbo natin mga kalyabe, nawawala yung lamig. Pag ano na naman, pag nag-cool down na naman yung kanyang condenser, lalamig ulit siya. Ayan. Ayan. Naobserbahan ko lang kasi. Ayan. Right, so update ko na lang kayo ulit mamaya. Right mga kalyabe, at dito na nga tayo ngayon sa bahay. At ginabi tayo. So dahil sobrang traffic ng Tagaytay. At ito na yung van. So inuwi na natin. Ayan. So dito na yung van na sword van ni Idol. Ayan. So titingnan natin kung makita natin dito sa ilalim yung aux pan. Ipapakita ko sa inyo yung may problema dito mga kalyabe. So sisilip muna tayo. Right. So ayan mga kalyabe, ayan yung aux pan. Dito condenser dito, yan. Condenser na yan kung nakikita nyo. Yung sa taas niyan, yan dyan mong aux pan. So babaklasin natin yan, hindi pala natin makita ngayon. So babaklasin natin bukas yan at ipapakita natin sa inyo. So abangan nyo na lang sa sunod nating vlog yung tawag nito, yung pagbuo or yung pagbaklas natin ng sira nitong van ni Idol Japper. Right. Ayan So ayan na. So dito na sa atin sa bahay. Kung napapansin nyo, nandito yung ating Chevrolet. At andun yung mga ginagawa natin sasakyan sa taas. So yun, parehas baba makina. Ito sa atin to. Ayan, nakatingala lang siya ngayon. At ito na. Aso yung nakalabas? May nakalabas na aso. Saan? Brown na puto lang ang ano. Wala naman kaming aso. May nakawan pala sa apartment kagabi. Oh? Malapit sa playground. Oh? Mga bandang alas 2 daw. Ayun pala. Hindi nila nalock yung gate. Cellphone, yung iPhone. Yun lang. Ayan mga kalyabi, kunting ingat din po tayo sa mga bahay natin kasi uso na rin ngayon yung mga nakaw-nakaw. So dito nga sa amin, mayroon pinasok daw palang bahay. Ayan, right. So first time na nangyari yun. Ayan na yung van. So right, so abangan nyo na lang yung sa kasunod nating vlog para ipakita ko sa inyo yung naging problema ng aircon nito. Pero yung actually ang aircon nito is maganda pang lamig, pero ang problema niya lang is yung kanyang aux pan. At ibabapping na rin natin to diretso yung van ni Idol para maging makintab na naman ulit ito. So ibabapping na natin kabuuan to. Alright. So ayan mga kalyabe, hanggang dito na lang muna yung ating vlog sa ngayong araw. So abangan pa lang ninyo yung kasunod nating upload about yan sa ginagawa nating van ni Idol Japper Sniper. Right, so maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at sa lahat-lahat po kay Sir Anonymous yung nagbigay po ng aking hipid frame, ay kay Busing yung nagbigay po ng ating GoPro, ayan, kay Sir Gavin Petalbero, kay Ma'am Mrs. Japan, kay Ate May Santos, kay Tatay Eric de Corpus, at sa lahat-lahat po ng nagpaabot po sa akin ng tulong nung ako'y nag-aksidente. Hindi ko na po kayo isa-isahin dahil napakarami nyo po at alam nyo naman kung sino-sino po kayo. At kay Sir Gavin Petalbero pala, salamat sa pagbigay mo sa akin ng sasakyan. Sa aking kumpare na nagregalo din ng kotse sa akin nung nakaraang December, yung si Albo. Ayan, so maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa muli, bye-bye.